May advantages at disadvantages ang pagkuha natin kay Jordan Clarkson. Mas bata si Jordan Clarkson ng 4 na taon kay Justin Brownlee. Pagdating ng FIBA World Cup 2027, si Clarkson ay magiging 35 years old, habang si Brownlee ay magiging 39 years old. Isa pang advantage ni Clarkson syempre NBA caliber siya, pero hindi naman natin sinasabi na hindi magaling maglaro si Brownlee. Ang dahilan naman kung bakit si Jordan Clarkson ang gusto nating kuning naturalized player ay dahil gusto kong bumuo ng pinakamatangkad na Gilas lineup. Kung si Brownlee kasi kukunin natin, small forward siya. Wala tayong ibang makukuhang matangkad na point guard sa mga local players natin liban kay Dwight Ramos. Ang gusto nating lineup, yung walang bababa sa 6'4 ang height. Si Jordan Clarkson, although shooting guard yan, pero kaya niyang maglaro as point guard. So, dalawa na sila ni Dwight Ramos na magtitimon para sa Gilas. Ang disadvantage ni Clarkson hindi niya kabisado masyado yung mga galawan ng mga local players. Kaya nitong huling laro niya sa Gilas, medyo masyado na predictable yung play nila dahil nasa kanya na parati ang bola. Wala nang masyadong ball movement. Medyo marami-rami din siyang turnover noon. Parang hindi niya alam kung sino yung magandang pasahan niya ng bola. Tulad niyan, he's just trying to create his own shots kahit open yung mga kasama niya sa corner, sa wing, sa top of the key. Yung advantage naman ni Brownlee, medyo kabisado niya na yung galawan ng mga local players. Yung style of play ng mga Pinoy dahil matagal na siyang naglalaro sa PBA. Kabisadong-kabisado niya na rin yung sistema ni Coach Tim Cone. Kay Dwight Ramos naman, kailangan pangangatawanan niya na talaga ang pagiging point guard. That being said, kailangan hasain niya pa ng gusto ang kanyang ball handling. Kahit Stephen Curry handles lang, wag na Kyrie Irving. Yung outside shooting, kailangan hasain din ng gusto. Yung halos hindi na nagmimintis. Kay Calvin Oftana naman, medyo hindi maganda yung naging performance niya nung nakaraang OQT. Very inconsistent yung outside shooting niya. Kaya imbis na starting 5 siya ng mga friendly games nila, wala, pinalitan na siya ni Newsome. Well, malayo pa naman ang FIBA World Cup 2027. Practice lang ng husto, mag-i-improve din yan. All you want. Calvin will try back to back. Kevin Kimba, may shooting naman talaga yan, pero kailangan din ng consistency. Career in the UAP. There's Kiambao. Even his contemporary. Bobby Ray Parks Jr., maraming nagko-comment sa akin dati. Bakit ko daw siya sinama sa lineup? Wala naman daw depensa. Medyo matanda na siya pagdating ng 2027 FIBA World Cup. Magiging 34 years old na siya. Ray Parks right now on the ball. Yan ang tira niya. Yan ang tira niya. Ito si Kobe para. Sayang tong player na to. Kung pinaglaanan niya lang ng mahabang oras yung pag-iinsayo ng kanyang outside shooting. Palagay ko nasa NBA na to. Kahit niya si Klay Thompson. Kung ang outside shooting niya as deadly as Klay Thompson, palagay nyo walang kukuha sa kanyang NBA team? Mas athletic pa siya kaysa kay Klay Thompson Masyado siyang nag-focus sa kanyang mga highlight dunks, mga ganon. Dapat gawin ni Kobe, mag-focus siya sa pag-practice ng kanyang outside shooting. Kasi nandiyan naman na yung athletic ability niya Kung sharpshooter lang tong si Kobe Paras, malamang nasa NBA na to. Mason Amos, ipagpatuloy lang ang pag-iinsayo sa tres. In-emphasize ko talaga ang outside shooting kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Pag maganda yung ball movement natin, panigurado may ma-open yan. Paano na kung open ka, tas di mo may shoot? Kaya importante talaga ang outside shooting. Wala na kasi tayong pwedeng excuse kung matatalo man tayo. Ginagawa kasi nating excuse dati, maliliit tayo. Ngayon, ang lalaki na natin, wala na talaga tayong excuse. Kung matatalo man tayo, yun ay dahil hindi accurate yung outside shooting natin. Kung lahat ng players na nandito sa lineup na to, magiging accurate yung outside shooting, panigurado, gold medal ang maiuwi natin sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Kung hindi ngayon, kailan pa? Nakikita naman talaga natin ang lalaki na ng mga players natin It's just a matter of consistency lang talaga sa mga outside shootings natin. Wala point guard hanggang center, dapat may outside shooting yan. Tulad niyan, ang sarap panuurin, 6'10", may tira sa labas. AJ Edu, parang Karl Anthony Towns kung bumitaw sa tres, may kalalagyan ng kalaban. Kay Soto, wala na tayong iba pang hilingin sa kanya. Magpalaki ng katawan, syempre, mag-practice pa rin ng outside shooting. May tira naman talaga sa tres yan Ito ang ganda ng closeout niya, hindi nag-give up sa depensa. Madali na lang sa kanya ang pag-araro ng ganyan pag malaki na yung katawan niya. 3 years from now, imposible namang hindi mag-bulk up si Kai. Basta palagi lang mag-workout, mag-weightlifting, imposible hindi lalaki ang katawan niyan. Parang nakikita ko na talaga yung gintong medalya sa Qatar Sasabihin naman ng mga kababayan natin na very pessimistic, yung negative masyado. Nananaginip ka yata bro, sabay ganun. Sabi ko nga, hanggat hindi naging accurate ang outside shooting natin, wala tayong patutunguhan. Pero, pag naging accurate yung outside shooting natin, ano ka? Ma-open ka lang ng bahagya?
pasok na yan. Yun bang tipong you can't leave me open? Dahil if you leave me open, wala na, score na yan. Siguro last FIBA World Cup na ito ni Junmar, itong sa Qatar ngayong 2027. Kasi magiging 37 years old na siya nun eh. Pero depende pa rin yun eh, kung healthy lang siya at kondisyon yung katawan niya, why not? LaMarcus Aldridge na lang ang style ng play niya, katulad nito, mga mid-range ang gaganda. Very reliable na yung mga mid-range ni Junmar. Alam ko naman ayaw nang baguhin ni Coach Tim yung current lineup niya. Option lang to. Till next time.